Dalawa lang lagi ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Saan ba tayo magbe-base ng ating sarili nating pagkaligtas o kaligtasan? Doon ba sa sarili nating mga gawa o doon sa ginawa ng Diyos? Sabihin natin yung law ba na magbibigay sa atin ng kaligtasan o yung grace? Yan, ang sabi to, born according to the flesh. Ito yung una. No, na yung si Ishmael, pinanganak siya according to the flesh. Sabi diyan, Ishmael was Abraham's son, but he was the son according to the flesh and unbelief and trying to make your own way before God. So dito, Pastor, ipinapakita dito na dahil sa, kung pagbabasa natin, Pastor, sa verse 21 at sunod niyan, tinutukoy pa rin dito, Pastor, yung tungkol nga sa kautusan, no? Kaya dito, Pastor, pinakita niya na kapag yung sarili nating kagustuhan, yung sinunod natin, sa pamamagitan ng ginawa ni Abraham at naging anak niya si Ismael, ay ganun po yung mangyayari. At ang bunga ng Pastor, eto, legalism. Legalism does not mean the setting of spiritual standards. It means worshiping this standard and thinking we are spiritual because we obey them. It also means judging other believers in the basis of these standards. Sabi niyan, the better legalist a man is, the more sure he is of being damned. Grabe, no? And more holy a man is he trusts to his works, the more he may rest assured of his own final rejection and eternal portion with Pharisees. Grabe, Pastor, no? So doon inilarawan, Pastor, na si Ismael daw ay naging bunga ng pagsunod ni Abraham sa sarili niyang kagustuhan. So ganoon din, Pastor, na inilarawan niya itong mga tao na bumabalik dun sa kautusan na yung sarili nila namang nakagustuhan din, yung gusto nilang sundin at nawawala sila sa sa kagustuhan ng Diyos. Pero ito, Pastor, napakaganda. Yung anak ni Sarah, no? Anak ni Sarah at ni Abraham. Kasi, Pastor, si Agar at si Abraham, yung kay Ishmael. Dito, ito ang sabi, he is the free woman through promise. Grabe, no? Ibig sabihin, sabi niyan, Abraham's second son was named Isaac. He was born miraculously through Abraham's wife, Sarah. Isaac was Abraham's son, and he was the son of God's promise and faith and God's miracle for Abraham. So dito, Pastor, inilarawan nga niya kung anong ginagawa ng mga Pariseo nung unang panahon, yung kanilang pagsunod sa sarili ng kagustuhan, at yung pagkapit naman ng tao dapat dun sa promise o sa grace ng Diyos. Sapagkat si Isaac, Pastor, ay bunga ng pananampalataya at kumbaga ay miracle at promise ng Diyos. Sabi diyan, the second contrast Paul draws between Christianity and legalism is the contrast between a work done by God's promise, miracle, and a work done by the flesh. The real Christian life is connected to the God's promise, miracle, and not of the flesh. Napakaganda ng Pastor, no? Kung titignan natin dito, maraming interpretasyon na inilalagay yung mga tao dito. Pero yun lang, Pastor, ang gusto ko ipapansin sa atin. Na si Agar, yung anak ni Agar, si Ishmael, ay naglalarawan, Pastor, sa sariling will o kagustuhan ng mga tao na sundin lang yung utos at sa tingin nila, doon sila nagiging spiritual o naging holy, doon sila naliligtas. Pero dito, Pastor, sa pamamagitan ng anak ni Sarah at ni Abraham na si Isaac ay ipinangako at talagang sinampalatayan ni Abraham at ni Sarah. Nagtataka pa nga sila, Pastor, nung una pero naniwala sila na bibigay sa kanila ng Diyos yun. At yun, Pastor, ay nakabase sa promise ng Diyos. So kung titignan natin, Pastor, sa isang maiksing salita, dalawa lang lagi ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Saan ba tayo magbe-base ng ating sarili nating pagkaligtas o kaligtasan? Doon ba sa sarili nating mga gawa o doon sa ginawa ng Diyos? Sabihin natin yung law ba na magbibigay sa atin ng kaligtasan o yung grace
Diyos ang gumawa. So yun po yung nakita ko diyan, pastor, na magandang bagay sa pagko-comparison at paggamit ni Pablo kay Agar at kay Sarah. Okay. Si Ismael kasi, Marco, naging anak siya dahil sabi ni Sarah kay Abraham, hindi na ako magkakaanak. So kawalang pananampalataya kasi matanda na, kaya kunin mo na lang itong alipin ko si Hagar at kumbaga magsiping kayo, doon kayo magkaanak. Yung anak ninyo, ayun na yung sagot sa pangako. Ganun eh. So bunga yun ng kawalan ng pananampalataya, bunga yun ng gawa ng tao. Pero kung ikukumpara naman kay Isaac, si Isaac naman talagang miracle. Pero yung 99 years old na si Abraham at gano'n din si Sarah, matanda. Nagkaanak pa sila. So yun yung yung miracle po ay grace. Kasi kumbaga miracle talaga yun na ang Diyos mismo ay bahababa at ibibigay yung sarili niyang buhay para sa atin. Hindi po natin maasahan yun at hindi po natin deserve yun. Wala tayong karapatan na gawin ng Diyos yun. Hindi natin masasabi, Lord, nagkasala ako, bumaba ka na, mamatay para sa akin. Wala, hindi natin magagawa yun. Sarili lang pong, kumbaga, it's the initiative of God. Ay, hindi nga natin maisip yun eh. Kung ako, hindi ko maisip na yun ang gagawin ng Diyos. Pero sa karunungan ng Diyos, yun ang kanyang ginawa.